Lakasan ninyo ang inyong loob. Maligayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Marcelino at San Pedro, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Talaga, tahasan ka nang nangungusap ngayon at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito kaya kami naniniwala na sa Diyos ka galing." Sumagot sa kanila si Jesus, "Naniniwala ba kayo ngayon? Narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili, at ako naman ay iiwan yung nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Nagdadalamhati kayo sa mundo, subalit lakasan niyo ang loob. Nagtagumpay ako sa mundo." Bukas po magbababang luksa na kami. 1 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Mamang. Alam niyo na, bisita namin siya 1 araw bago siya mamatay. At siya pa yung umalalay sa akin sa pagtayo kasi sumakit yung likod ko sa paglinis ng kwarto niya. Wala akong kamalay-malay na yun na ang huling pagsasama namin. Hanggang sa huli, kaming mga anak niya ang inalala at inasikaso ng Mamang. Siguro ganun talaga ang nagmamahal, ano? Sa mabuting balita natin ngayon, hindi ba ganito rin ang ginawa ni Jesus? Alam niya na ipagkakanulo at iiwanan siyang mag-isa ng kanyang mga alagad. Pero bago pa ito mangyari, ipinaalam niya sa kanila na hindi siya nag-iisa dahil kasama niyang lagi ang Ama. Kilala niya ang mga alagad at alam niyang manghihina ang kanilang loob sa harap ng pag-uusig. Kaya tahasan niyang sinabi, "Magdadalamhati kayo sa mundo, pero lakasan ninyo ang loob ninyo. Nagtagumpay ako sa mundo." Di ba minsan nagigilty tayo at nagtatanong, kasi alam naman natin ang ating kahinaan at pagkukulang. Ano pa ba ang dapat ko sanang ginawa? Nagmahal na ba ako ng lubos? O kaya naman, bakit ko kasi ginawa yun? Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Ang sama-sama ko na eh. Itinuturo ng mabuting balita ngayon na bago pa tayo magkasala, pinatawad na tayo ni Jesus. Inialay na niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Nakasaad ito sa talata 33. "Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang sa akin kayo ay magkaroon ng kapayapaan." Opo, kapanalig, gaano man kalaki ang ating kasalanan, pinapatawad na ito ng mahabaging Diyos. Huwag tayong magpalinlang sa masama at hayaang ilayo tayo sa Panginoon. Lakasan natin ang ating loob at mapagkumbabang lumapit sa kanyang pusong punong-puno ng malasakit sa atin. Nagtagumpay na siya sa mundo. Kumapit tayo sa Panginoon at buong pagmamahal nating alalayan ang kapwang nagigipit at nanghihina papalapit sa Kanya. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya.
panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.